Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibyo natin, Soto na karma na. Binigla ni Senator Marcoleta. Shock. Nako, nasampula na baka ikaw ang matinik. Yan mga karibyo natin patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Then mga kabayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga karbi natin, bigyan po muna natin ng reaksyon ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin ito. Ito pong si Risa Hontiveros mga kababayan. Nako. Ito po ang balita sa Batas PH. Supreme Court slams Risa Hontiveros ruling in League of Cities is not unanimous. Yan mga kababayan ha. Mukhang nawawmali. Nawawmali po itong si Risa Hontiveros mga karibin natin. Dapat dito sa staff ni Risa Hontiveros mag-research ng mabuti para hindi napapahiya yung kanilang amo, di ba? Or baka gusto lang magtanim, no? Tanim kaso, ano ba? Tanim case citation na si Risa Hontiveros. Nakakahiya po. Marami po ang nagsabi na ito po ay sobrang nakakahiya sapagkat sila pa naman ay mga senador. Pero mga tao lang din naman ang mga itong mga kabayan at nagkakaroon po ng human error. Nako. Sana po yung sana ito lang, no? Sana ito lang po yung human error na ginawa ni Senator Risa Hontiveros. Paano po kung lahat? I mean, in every investigation, meron po silang human error. Di kawawa naman yung kanyang mga inaakusahan. Ako po. Ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin sa Islam, no? Dito po kaya Risa Hontiveros, parang sinampal ng katotohanan itong si Risa Hontiveros sapagkat yung sinahit niyang kaso ay mali pala. Naku po, mag-ingat ka naman minsan. Ay, mabubudol mo yung anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto pa, versus Sindanya, Sindanya. Sabi niya po dito, they choose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate today. The Senate decided to become a Duterte Senate. Tawanan na lang po natin ito. Papaano po yung Supreme Court? Baka sabihin mo Supreme Court, Duterte Supreme Court din, di ba? Kapag hindi pumapabor sa inyo, Duterte agad ang sinisisin ninyo no? Dismayado si Akbayan Representative Percy Sindanya sa desisyon ng nakakaraming senador na i-archive na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So kung dismayado ka, sabagay kinasuhan din ito ng indirect contempt. Mukhang mainit yata ang ulo ngayon ni Ningiwi, no? Ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? Duterte Senate na daw ang Senado. Papayag ba yung mga senador na yan na maging, diba, yung ibang bumoto, mga galing pa sa alyansa. Sabihin mo, maka-Duterte ba itong si Erwin Tulfo? Diba, sa alyansa naman yan, bakit bumoto ng yes? Hindi nga, mali ka sa speculation mo, Persesidanya, no? Sana ay makulong, sana ay mahatulan ka na doon sa kaso mo, no? Para magkaroon naman ng hustisya ang taong bayan. Yung word na taong bayan, sila nga ginagamit nila yung word na taong bayan kahit hindi naman.
Yun ang boses ng taong bayan, di ba? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po dito, there was never about political maneuvering. It was about accountability, pananagutan anchored on verified facts and sworn documents. Let's be clear, the filing of the complaint was not rushed. What was rushed remarkably was its burial. Nako po mga kababayan. Hindi daw nila minadali yung pagpa-file ng impeachment complaint, mga kababayan. Samantala, yung last na impeachment nila, ay pinasa nila agad-agad. Kung hindi nila minamadali, bakit pala nakipagtalo pa kayo sa forthwith na yan, di ba? Kung hindi nyo minamadali. Kung hindi nyo pala minamadali, bakit nyo agad pinasa? Yun po nga yun nga po yung due process, yung proseso, ipasa agad. No? At, diba? At imbestigahan. At ang problema dito mga kabayan, todo-todo pa rin sila sa pag-deny, diba? Na hindi daw minadali. Kaya nga kayo nagkamali sa proseso dahil minadali ninyo Diba? Hindi nga nabasa. Sabi ng Supreme Court ay yung tinatanong po ng Supreme Court kung nabasa ba ng bawat isang congressman yung article of impeachment. 32 pages yata yun mga kabayan. Mukhang sabi po ng ibang kongresista ay hindi nila nabasa at pumirma na lang dahil po sa pabuya. May pabuya pala mga kabayan. Yung 7-7, di ba na sinasabi ni Representative Toby Chanco? Yun. Kaya, wag mo po kaming lokohin. No? Marami po ang nag-testify na minadali nga yan. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto naman si Abante, nagsalita. Abante pinitik si Aimee sa patutsada kay Romualdez. Nako po. There was no need for insult, innuendo, and personal barbs. What the moment required were rational arguments, not reckless theatrics. Sadly, her language was more appropriate for a kindergarten playground, not a legislative chamber. Sabi po dito kindergarten daw mga kabayan. Sabi naman niya Senator Ay Marcos bonjing nasanggol, di ba? Yung pinuno nila. Okay? Nito nagkakasagutan na mga kabayan. So, masasabi ko lang dito mga karibin natin, pag kayo pala ang tinitira, maingay din kayo, abante. Pero pag kayo ang tumitira ng iinsulto kay Vice President Sara Duterte, okay lang. Pag kayo po ang iniinsulto, hindi okay. Ganun lang kasimple yun. Kung baga, ibinabalik lang ni Senator Aimee Marcos yung ginagawa ninyo sa ibang tao. Diba? Para makita nyo, malaman nyo mali kayo. O, diba? O ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin? At ito, Vice President Sara Duterte, political scapegoating. Sara Duterte appears in Davao, belies PCO claim she left Philippines without travel order. Yan mga karibin natin. Ito na naman. Nagpakalat na naman po ng fake news. Itong si Undersecretary Claire Castro. Sabi po dito sa balita sa ABS-CBN News, there's no truth at all na I went to Kuwait without a travel authority. So I guess isa na naman yun sa ginagawa ng Office of the President na ilihis ang usapan sa totoong nangyayari sa ating bayan. Totoo. Pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos siyang magpakita sa Davao City at pinasinungalingan ang naunang sinabi ni Communication Undersecretary Claire Castro na lumabas siya ng bansa. So yan mga kababayan, akala ko po ba ay galit na galit kayo sa fake news. Pero eto na naman, gumagawa na naman kayo ng fake news.
Claire Castro. Diba? Galit na galit ka sa fake news pero ikaw ang number one. Ha? Kung hindi ka man number one, ikaw ang queen of fake news. Diba, mga kababayan? Ay, nako. Ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Ito, Senator Dante Marcoleta at Tito Soto. Ito po. Bigyan po natin ng reaksyon. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sa isinagawang deliberation ng Senado patungkol sa impeachment trial ng Vice President na si Sara Duterte, Senator Dante Marcoleta naghain ng motion para i-dismiss o ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit Tito Soto umapila sa mosyong ito. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig, ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, sa isinagawang deliberation ng Senado tungkol sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mainit ang naging palitan ng sagutan ng dalawang senador na si Senator Tito Soto at Senator Dante Marcoleta. Dito'y harapang pinangaralan ng Senate Blue Ribbon Committee ang dating Senate President na si Tito Soto at tila nasampal ng buong katotohanan na Senator Marcoleta sa Senator Tito Soto. At dito makikita natin, mga kapanig, kung gaano kagaling na senador at abogado itong si Senator Marcoleta. Matapos itong magmusyon na i-dismiss o ibasura ang impeachment case kay Vice President Sara Duterte sa kanyang privilege speech dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema na unanimous decision na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mariinding pinalagan ng Senate Minority Leader Tito Soto at hindi raw dapat magpadalos-dalos at i-dismiss ang motion ng Senator Marcoleta. Dahil dito, di naman napigilan ni Optic Politics at Dare to Us ang magkomento sa usaping ito. Ayon pa sa kanila, and I quote, Soto clearly does not understand the decision of the Supreme Court. Sa kanyang privilege speech, detalyadong binuking ni Senator Marcoleta ang mali-maling impeachment complaint na ginawa ng HOR. Ang galing-galing talaga ni Senator Dante Marcoleta. Kabisado ang batas, reach and experience. Naging parte siya ng House. He knew what happened. He presented his position with supporting documents and legal basis. Good question indeed to the argument of Senator Tito Soto. Iba ang unanimous decision. Napakasimple lang naman, di ba, ang sabi ng Supreme Court, Senate of the Philippines, wala kayong jurisdiction, void ab initio, immediately executory. So walang dapat pagdebatihan. Essentially, walang impeachment case na dapat pag-usapan. Walang kailangang i-dismiss. Tito Soto citing the opinion of a very biased retired justice at kung sino-sino pa. Expect that the glory decision of the current citing Supreme Court PH justices. So ang susundin, hindi ang mga nakaupo at mandated by law to interpret the law. Daig ba ng maingay ang tama? Senator Tito Soto, pati ba rules natin gusto nilang palitan? How respectful of you, Sen Soto, to the Supreme Court PH. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, galing mo talaga, Sir Marcoleta, panalo talaga sa iyo ang mga Pilipino. Sana sa corruption po, habulin mo din ng mga buwayang politiko. Milagro ang hinala ni Soto na mag-run ang MR. Hindi yan magdesisyon ng essay sa walang basihan. 13 justices, imposibleng magbaliktad ang desisyon nila. Parang nagpakamatay mga justices natin pag bumaliktad nung unang desisyon nila. Ang daming problema ng bansa. Pwede namang masampa uli ng impeachment sa susunod na taon. Nauubos lang ang panahon ninyo sa iisang tao. Wala silang maisip na solusyon sa mga problema ng bansa. Itong si Soto, kakaupo lang na senator, impeachment kaagad ang inuuna. Congratulations, majority senators, especially Marcoleta, on a fair archive. Both constitutional rights of every Filipino has been preserved. It always the non-lawyers despar, and now the speculators have the guts to challenge and question the essay's decision. How fun, end quote.
ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi niyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say. Wala ka palang alam eh. Di ba? I'm not sure about that. Ibig sabihin, wala kang alam. Or alam mo yan, pero nagbubulag-bulagan ka lang, Soto, no? O, pero tinatanong si Soto kung alam niya ba na unanimous yung naging desisyon ng Korte Suprema. Tayo ng mga ordinaryong Pilipino, alam natin na unanimous yung decision, ikaw pa kaya na senador ka. Pero bakit ngayon parang ayaw mong umapaya? Parang sinasabi mong wala akong alam, Mr. Chair. Di ba? Is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. The question with Good job, Senator Dante Marcoleta. Hindi talaga yan matitinig kasi magsasapatos. Si Soto matitinig to kasi nakapaalang eh, di ba? Ang tumakbo daw ng matulin ay ewan ko kung anong kasabihan yun. Wala naman sa batas ang ganun, mga kababayan. Bakit pa sinasabi ni Soto? Yes, your basis for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that the so-called impeachment is unconstitutional, based on their decision. Yes, Mr. President, Your Honor, that's very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final, thus appealable. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? The question, Mr. President, is speculative. Yes. May I have a speculative answer, Mr. President? We cannot speculate. We can only guess, second guess, because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. Merong botohan na magaganap. Yung pala sa privilege speech. So yan mga kababayan, ano po inyong masasabi? Dito po kay Senator Tito Soto, wala. Nilampaso ni Senator Dante Marcoleta. Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sa walaan